Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Ikaw ngayon ay nakatutok sa GV Balita Express. Kasama nyo ngayon ang inyong lingkod, Kiko Barraco. At kasama ko syempre dito sa aming himpilan si Student Jack Tinay. At sa aming kabilang linya, kasama namin si DJ Joey Boy. Kami ang maghahatid sa inyo ng mga pinakabagong balita at mahalagang impormasyon. Keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito ang GV Balita Express. oras natin, 44 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Hatid sa atin yan ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring your Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. At dumako naman tayo sa ating headlines balita. Pilipinas inaasahang mag-aangkat ng 5.6 million ng bigas sa 2027. Drilling sa Senado GSIS door, ipinaliwanag ng NBI Director. OSG kakatawan sa mga respondent sa kaso ni Senador Bato sa Korte Suprema. Impeachment case ni Vice President Sara Duterte aaksyonan na ng Senado sa May 18. At dumako naman tayo sa detalye ng balita. Pilipinas inaasahang mag-aangkat ng 5.6 million na bigas sa 2027. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. tinatayang aabot sa 5.6 milyong metriko tonelada ang aangkating bigas ng Pilipinas pagsapit ng 2027. Bunsod yan ng patuloy na paglaki ng populasyon at tumataas na demanda. Ayon sa isang tala, nasa 5.5 million metric tons ang inaasahang import ngayong taon at posibleng madadagdagan ng 100,000 metric tons sa 2027. Mas mataas ito kumpara sa pagtaya ng Department of Agriculture na 4.8 million metric tons, habang noong 2025 naman ay umabot sa 3.37 milyong metric tons ang rice import ng bansa. Samantala, giit ng USDA at DA, nananatiling pangunahing pinagmumula ng imported rice ang Vietnam, alinsunod sa kasunduan ng Pilipinas para sa 1.5 million metric tons na supply hanggang 2027. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barraco sa GV 99.9, your good vibes. At para naman sa iba pang detalye ng ibang balita, drilling sa pintuan ng Senado GSIS, ipinaliwanag ng NBI. Para sa detalye ng balita, ibalita mo, DJ Joey Boy. GV Balita Express. Iko'y sinagawa ang drilling sa pintuang nag-uugnay sa GSIS at Senado upang masiguro ang seguridad sa lugar bago ang nangyaring putukan sa Senado. Nais ng Government Services Insurance System o GSIS na ipasara ang naturang daanan dahil marami nang dumaraan dito at hindi na ito ligtas para sa mga empleyado. Matapos ang drilling, hinarangan umano ito ng metal cabinet. Samantala, patuloy namang iniimbestagahan ng National Bureau of Investigation o NBI at ng Philippine National Police o PNP ang aligasyong stage ang gulo sa Senado. Nangyari ito habang naka-lockdown ng Senado at nasa protective custody si Senator Bato de la Rosa kaugnay ng ICC warrant laban sa kanya. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. At para naman sa iba pang balita,
OSG kakatawan sa mga respondent sa kaso ni Senador Bato de la Rosa sa Korte Suprema. Para sa detalye ng balita, ibalita mo, SJ Tinay. GV Balita Express. Naghahanda ang Office of the Solicitor General o OCG na magsumite ng komento sa Korte Suprema bilang kinatawan ng mga respondents sa urgent manifestation with omnibus motion ni Senador Bato de la Rosa. Kaugnay ito ng hiling ng senador na mapigilan ang posibleng pag-aresto sa kanya batay sa warat na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Samantala, batay sa resolusyon ng Korte Suprema, inatasan ang mga respondent na magsumite ng komento sa loob ng 3 araw matapos mailathala ang resolusyon. Para sa GV Balita Express, ito si SJ Tinay sa GV 99.9, your good vibes. Usapang impeachment naman tayo. Impeachment ni Vice President Sara Duterte aaksyonan na ng Senado sa May 18. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. magtitipon ng Senado bilang impeachment court sa May 18 para simulan ang paglilitis sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, natanggap na ng Senado ang articles of impeachment at dagdag pa nito ang nung walang pagbabago, ngunit posibleng maantala ito kung may mga senador na magmumungkahi ng amendments dahil kailangan pa nitong muling ilathala. Samantala, inihain ng impeachment o ang impeachment dahil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth, and pagbabanta umano kina Pangulong Bongbong Marcos at pamilya nito. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. At para naman sa iba pang detalye ng balita, rotational brownout posibleng maranasan sa Luzon. Para sa detalye ng balita, ibalita mo, DJ Joey Boy. GV Balita Express. Balita Express. Mas nakaambanga ang posibleng brownout sa ilang bahagi ng Luzon. Ito'y matapos magpatupad ng red alert ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente kasabayan ng mataas na demand ngayong tag-init. Ayon sa abiso, posibleng makaranas ng pansamantalang pagkawala ng kuryente o manual load dropping mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa ilang lugar na sakop ng Abreco sa lalawigan ng Abra, Penelco sa Bataan, Batelecto naman dito sa lalawigan ng Batangas at Meralco sa ilang bahagi ng Metro Manila at Aleco naman sa bahagi ng Albay. Samantala, pinapayuhan naman ng publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente upang makatulong sa pagbalanse ng supply at maiwasan ang mas malawak pang power interruption. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. At dumako naman tayo sa iba pang balita. Educational Cash Assistance on Wheels umarangkada na sa lungsod ng Tanawan City, Batangas. Para sa detalye ng balita, narito si SJ Tinay. GV Balita Express. Naganap kahapon, Mayo 14, taong kasalukuyan sa Tanawan City, ang distribusyon ng Educational Cash Assistance on Wheels ng pamahalang panlalawigan ng Batangas para sa mga estudyanteng kolehiyo ng lungsod kung saan ang tulong pinansyal ay inihahatid ng direkta sa mga kabataan upang matulungan ang kanilang pangangailangan sa edukasyon. Ayon sa lokal na pamahalaan, isinagawa ang proyekto bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas sa larangan ng edukasyon at upang tulungan ang mga Batanggenyong mag-aaral na harapin ang mga gastos sa kolehiyo sa kabila ng lumalaking pang-araw-araw na pangangailangan. Gayunpaman, itinuturing din ng lokal na pamahalaan na ang edukasyon ay susi sa mas magandang hinaharap, kaya patuloy nilang pinalalawak ang mga serbisyong pang-edukasyon upang maabot at mabigyan ng pag-asa ang bawat Tanawenyong kabataan. Para sa GV Balita Express, ito sa SJ Tinay sa GV 99.9, your good vibes. At dumako naman tayo sa ating weather update. Tropical Depression Kaloy, posibleng maglaho sa mga susunod na araw. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. mabilis na humina ang dating Tropical Cyclone Kaloy
matapos itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, posibleng tuluyan nang mawala ang LPA sa loob ng 5 araw dahil sa hindi kanais-nais na kondisyon ng panahon. Isa sa mga dahilan ng paghina nito ay ang malakas na vertical wind shear na sumira sa sirkulasyon ng bagyo. Samantala, nakaapekto rin ng tuyong hangin sa paligid ng bagyo habang nasa silangan nito ng bansa. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barako sa GV 99.9, your good vibes. At para naman sa ating good vibes balita, pamasahe sa Roro biyaheng Batangas-Mindoro, posibleng bumaba. Para sa detalye ng balita, ibalita mo, DJ Joey Boy. GV Balita Express. Balita Express. Kiko, good news nga ito para sa ating mga ka-vibes na biyahero at araw-araw na bumabiyahe patungong lalawigan ng Mindoro dahil posibleng bumaba ang pasahe ng mga Roro route na Batangas-Calapan at Batangas-Puerto Galera. Ito ay kasunod ng paglulunsad ng Layag program ng Marina sa Batangas Port noong Mayo 13 kung saan sasagutin ng pamahalaan ang dagdag singil sa pasahe dulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Layunin ng programa na maibalik ang dating halaga o sa dating halaga ang bayad ng mga pasahero upang mabawasan ang bigat ng gastusin sa biyahe. Samantala sa unang bahagi ng implementasyon, passenger fares muna ang sakop ng subsidy habang hindi pa kabilang ang mga pribadong sasakyan at rolling cargos. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. At yan ang mahalagang balita namin sa umagang ito. Hatid sa atin yan ng RightMed. Dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Muli nakapakinggan nyo at nakasama nyo Kiko Barako at kasama ko dito sa aming himpilan si SJ Tinay at sa kabilang linya si DJ Joey Boy. Muli ito po ang programang GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat